So yun, what's up mga Kadabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel, JG Para TV nga po pala, isang TVJ Defender at Legit Lover Cats. So pag-usapan natin to ngayon, eto, napaka magandang video na, magandang balita. RTC magsasampa ng kaso sa mga vlogger ng tape dahil sa kanilang mga pa-fake news. At dahil sa kanilang pagbibintang na itong RTC, itong Regional Trial Court ay depektibo ang naging desisyon papatungkol sa trademark na Itbulaga. Sabi ko sa inyo ang kulit nyo Ay, naku. At ito, panoorin din natin itong video. Itong Cleared strong group standout Kevin Cambiao. Ba't may lumabas doon na Kevin Cambiao daw? Saan yung hinahanap ko? Nawala na. Ayaw niya ma-play. Binlock ata ako. So, siyempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So, dito muna tayo mapunta, no? Dito yan sa, may kita nyo dyan sa screen na tayo using ko lang yung pako, ang sakit. Tumatama sa kanto nung usog tayo dito ng konti. Kaya nyo, don't worry, hindi ako maninipa. So eto, mag-ingat sa mga huwad na balita at tagapagbalita. Baka matulad sa SMNI. Eto, mga kapiser at ka-legit Lovercats, sa patunayang mali raw ang desisyon ng Marikina Regional Trial Court patungkol sa desisyon nito pabor sa pagkakabawi ng titulong Itbulaga ng Tito Vic and Joey. Ang tunay na may-ari nito, sabi ni Polsnoy, dapat sa inyo sampulan ng batas panay fake news kayo. Mana sa amo nyo. Tingin nyo ba may maniniwala pa sa inyo kung ultimong ratings nga minemekos-mekos nyo? Kung may naniniwala man sa fake news nyo, ilan lang at may sayad kagaya nyo. So ito po yung sinasabi niya, Ito yung sinasabi niya na fake news alert. Ito kasi itong sinabi ni Procnoy na to, na ito yung sinasabi niya na TPINC at GMA Network na patunayang mali at detektibo ang hatol ng Marikina Regional Trial Court. Tape at GMA na patunayang mali at depektibo ang hatol ng Marikina RTC. So ngayon, ang nangyayari dito mga Kadabarkads, parang po ito? Parang inahanap na po ang identity ni Procnoy at ito po nga ikakasuhan daw ng RTC. Itong mga vlogger ng TPINC. Naku po, paktay kayo dyan. Takot kayo ng takot sa amin, nakakasuhan kami ng tape, pabor sa amin yun. Magiging proud pa kami. Biro nyo, kakasuhan nyo kami dahil sa pagtatanggol sa Tito Vic and Joey. Kayo ang matakot. Alam nyo kung bakit? RTC ang magkakaso sa inyo. Dahil sinasabihan nyo na depektibo ang kanilang hatol, ang kanilang desisyon sa kaso ng trademark na Itbulaga. Ito pa, panoorin ito. Punta pa tayo dito. Ito yung isang post, Una sa lahat, pag di umayon sa inyo ang desisyon ng korte, aalma kayo. Totoo yan. Kagaya nung sa Ipopil, hindi pumabor sa kanila, binaboy nila ang Ipopil, di ba? Pangalawa, na patunayan ang ownership ng Itbulaga at EB ay si Joey De Leon at hindi ang tape. Pangatlo, si Joey De Leon na ang may-ari ng trademark na Itbulaga at EB under NICE Class 41.
So ano pa habol nyo? Yung classes na for merch ba ang habol nyo? FYI lang, yung merch ninyo na patunayan din na sa TBJ lang ang may karapatan yan. Ay naku po. Mahirap bang tanggapin na walang inyong kundi ang pagpuproduce lang na hanggang ngayon wala kayong sariling kaisipan. Boom! Kung sakit nun, walang sariling kaisipan. Sisipain na lang kayo dyan ng GMA7. Nagmamatigas pa kayo. Baka gumawa na lang yung GMA7 na sarili nilang show para sila na lang ang kikita at mukhang na dadamay din ang GMA7 dahil sa tape INC na yan. Oh, ay, ito pala yun. Ito pala yung post na yun. So, maraming react dito. Basahin natin yung mga reaction dito, no? Ito. Ganun talaga. Ito, sabi ni Ka Efren. Ganun talaga. Pag di pabor sa hatol, mali buong bansa nga. Naniniwala sa TBJ is for TBJ. Itbulaga is for TBJ. Ito pa. Malaking kawalan kasi sa kanila ang Itbulaga. Kaya di nila matanggap ang desisyon ng korte. Sana makapag-move on na sila at mag-hire ng matinong tao para makaisip ng magagandang concept sa show. Hindi mabibili ng salapi ang prinsipyo ng TBJ for truth. Kami forever Itbulaga TBJ. So maraming mga komento dito na pabor sa Tito Vic and Joey. Nabiruin mo 600 ilang ano to. Yan ang reaction to ng netizen. 300 plus 16 heart. Ito, nagtawanan dahil nga dito sa post nitong hinayupak na si Poknat. Oo, kaya sila nagtawanan. So, mabalik na tayo dito. Bali, ito, may video tayong papanoorin. Saan na ba yun? Andito yun eh. Ito. Ito nga yung dahil sa EB Alipores na vlogger ng tahanang walang pundasyon, ipapakulong ng RTC. Naku po, delikado kayo dito. Delikado kayo dito. Naku po, iyak tawa kayo dito, no? So dito, bago tayo mapunta dun sa mismong main topic po natin, eto muna, may papatulan lang ako. Di ba napakaganda ho ng video. Kita nyo ho ba yan? Yan. Kita nyo po, di ba? Si Pauline Luna, si Bossing Vic Soto at yung kanilang bagong baby. Napakaganda tignan. Pero mamaya sa comment section, may gigirahin tayo dyan. Hindi ko papatawarin yung mga yan. Panoorin muna natin to video bago tayo pumunta sa comment section, no? Pauline, nanganak na, may pasilip sa publiko. Kumpirmadong nanganak na ang TV host na si Pauline Luna sa second baby nila ni Bossing Vic Soto. Ang post si Pauline nitong Lunes kung saan ibinahagi niya ang kanyang huling pregnant selfie, ang hudyat ng mga nganak na siya. Ibinahagi ni Pauline na hindi niya maiwasang maging sentimental dahil maaaring ito ang huling beses na siya ay magiging buntis. Kaya naman, taos-pusong nagpapasalamat si Pauline sa Diyos dahil sa kabila ng kanyang masilang kondisyon, ay binigyan pa rin siya ng isa pang pagkakataon na magbuntis at bigyan ng kapatid ang anak nilang si Tali. Ani ni Pauline, "Today, I took my last pregnant selfie. Yes, it sure is a sentimental Abalilas na pagbubuntis na pala ito ni Pauline Luna. But I feel extremely blessed to be able to carry another child despite my condition. All glory and praise goes to our one and only Lord for blessing us with this child. Ikaw lang talaga ito, Panginoon. Wala nang iba pa. I couldn't have carried her to earth without your protection and guidance, O Lord. I would also like to thank all my prayer warriors who have been with us since day one. Please know that you have a special place in my heart." Makalipas naman ang ilang oras, matapos ang post si Pauline, ay nahiulat na nanganak na siya. Hindi may kakaila na inaabangan ng maraming gabber gods ang panganganak ni Pauline.
Kaya naman, marami nga ang excited matapos mapabalitang nanganak na si Pauline. Isa nga sa tanong ng maraming netizen kung sino ang kamukha ng bagong dagdag sa pamilya Soto. Ako, Pauline Luna ako. Ayon sa source na malapit kay Pauline, nanganak si Pauline nitong Martes, January 20. Okay, may ex-boot na ads. Kamukha ni Pauline Pauline Luna yung baby. Sa ulat ng abante, isinilang ni Pauline ang second baby nila ni Bossing Vic sa pamamagitan ng cesarean section. Ang laki ng bata At marami nga ang na-excite dahil babae uli ang anak ni na Pauline at Bossing Vic. Ayon pa sa source, si Mami Chat ang katext ko at nag-confirm na nanganak na si Pauline pero wala pang details. Ngunit hindi pa nga sinasabi ni na Pauline at Bossing Vic ang pangalan ng kanilang bagong baby. Hindi rin muna nila ipinakita ang buong mukha ng kanilang second baby. Ay, hindi update si kuya. May pasilip nga siya para sa marami nilang fans sa kanyang Instagram story. Isang larawan ang ipinost ni Pauline kung saan Ganda ng labi ng bata, Parang si Judy Ann Santos yung labi niya, no? Oo, so yun. Alam nyo naman na tapanood na natin, 'di ba? Na i-reveal na rin 'yan dun sa Itbulaga. Kailan ba? Kanina, kahapon. Oo. So nakita naman na natin. Kaya yun. Eto, punta naman tayo dito sa comment. Handaan nyo na yung yung mga high blood dyan. Huwag kayong basta-basta manood, ha. Medyo kakaiba itong mga sisilipin natin dito, no? Unang bungad pa lang kita ko na. Eto, i-all comment natin. Ay, mga tao talaga, no? So marami dyan, may kita nyo, congrats. Tapos biglang pagbaba, eto, Antonio B. Nagoy Jr. Congratulations again to Mang Kanor, Mr. Vic Soto pala. So hindi joke yun, Mang Kanor, tignan nga natin tsura mo. Anak ng teting, may background, may cover na naman na simbahan, no? At kaya ganun, no? Napapansin ko na lang, ba't pala? Diba lagi yung mga piniplex natin ng mga tao dito na nambaba sa Tito Vic and Joey? Laging may litrato ng Panginoon Diyos. Ito, cover po to, simbahan, no? Simbahan ng Quiapo. Quiapo ba to? Simbahan nga ata ng Quiapo. Tingnan natin comment. Makichismis na sa comment. Ay, grabe, tingnan mo, nag-comment pa siya. Sa post niya, siya na nga nag-post, siya pa nag-comment. In the name of Father and Son and the Holy Spirit. Amen. Grabe, Mang Kanor. Tingnan nga natin kung... Ay, may mga ganito rito. Saan na yan? Marites ang gago. Marites pala ang gago, kaya pala. Tingnan natin, Mga bayot nga ito, Tingnan natin yung profile pic nito. Tingnan natin profile pic. Ay, confirm! Ay, sir, tinatawag mo Mang Kanor si Bossing Vic Soto, mas... May tsura mo mukhang tirador ng parang tirador ng bilat. Di naman, sir, di may tsura mo dito, sir, parang tirador ng bilat, Sabihin mo si Bossing Mang Kanor, tingnan mo nga itsura mo, sir. Tingin-tingin di sa salamin bago manlait. Anak ng teting, lait kayo ng lait, Tingin-tingin muna sa salamin. Ikaw nga, kung si Bossing Vic Soto ay si Mang Kanor, ikaw naman si Mang Bilat. Mukha kang bilat, Ano yung bilat? Yung karne kapag binilad mo sa initan. Ayun, bilat. Yung si itsura, pero hindi naman siya bayot, no? Pero mukha ka talagang bilat, tingnan mo yung itsura mo, ganyan na ganyan yung bilat, Tado ka, Lakas mo. Lakas ng loob salita, no?
Meron pa dito, marami pa dito, marami pa dito. Alam niyo, nagugulat nga ako kung kailan tumatanda ang mga, tawag dito, ang mga tao, tsaka sila nagiging ganito. Meron dito, saan yan? Wait lang, hanapin natin. Meron dito. Ano to? Sanay na tao. Anong sanay na tao? Saan na yun? Nakita ako, hindi kayo binura. Ano sa amin kung nanganak na? Sa amin ni Ben Pantale. Ito. Sir Ben, ano rin pakialam namin? Ba't ka kasi nanood? Nood ka ng nood, ngayon reklamo ka ng reklamo. Ayaw mo pala, wala ka palang pakialam kung nanganak na si Pauline Luna. Di sana hindi mo pinanood yung video, tanga. Bobo lang. Ang bubuhan nito. Meron pa, sabi yun, nadali ng matandang bulugan. Ano ibig sabihin ng bulugan? I-comment nyo nga dyan. Pero parang ramdam ko dito, masama to, sabi ni James Comia. Nadali ng matandang bulugan. Ano ibig sabihin ng bulugan? Comment nyo nga dyan, mga Kadaver Cats. Puntik na yan. Hirap dito. Sila ng mga itsura nitong mga to, tas sila pa yung may gana manlait, no? Tingnan natin, sir, kung hindi ka bulugan. Ito si sir, nakapagpabaksin ka na pala, no? Bulugan daw, So, hindi naman din to dami account, no? Pero ano ibig sabihin ng bulugan? Parang feeling ko masagwa yun, Saan na yan? Meron pa dito, meron pa dito. Ito. Sabi ni Dadelos, Pakleb, ano ba to mga pangalan nyo naman? Pati pa naman pagbubuntis, pagkakalat pa, wala kaming pakialam. Naku po, ni nanay. Kaya ganito itong mga to, kailang mga tumandaan na kayo, tsaka kayo nagkakaganyan. Tsaka ito kung wala ka palang pakialam kay Pauline Luna, ba't ka nanonood? Ay, kung ako, kung hindi ka lang maedad-edad, nasipa kita dito. Talsik sana rin yung kaluluwa mo. Pati pa naman pagbubuntis, pagkakalat pa. Ano nga? Shit! Anong pakialam mo? Ang pakialam mo sa... easy. Easy lang, easy. Inhale, exhale. Tunaw na, Nay Dadelos. Ito sa lahat po ng mga senior citizen na wala pa rin sa ayos yung pag-uugali. Alam nyo, kayo na mga senior citizen ito yung mga, kasi napapansin ko puro senior citizen yung mga nambaba sa Tito Vic and Joey. Yung mga basher mga hindi mga bata Kung mga bata-bata, okay lang kasi baka yung utak nila dinidevelop pa pero ganitong edad 60, nasa 70 na nga ata to si nanay nasa 70 na to Unahan mo yung mga 70 to 80 plus na to Oo, tingnan natin. Baka mamaya ginamit lang picture niya. Hindi, ito talaga si nanay di ba? Siya talaga. Nagtataka lang ako, bakit kung kailang nagsitandaan kayo, tsaka naging ganyan yung mga mindset nyo? Hindi nyo ba iniisip na, Hindi nyo ba iniisip na kakapiranggot na lang din na panahon na itatagal nyo rito sa mundo? Ayaw nyo pa magpakabait? Ano ko ng dating naman,
Sabihin na natin, 10 years, 5 years. So, sige. Pinatulan eh, no? Diba yun, napanood nyo yung video ko kay Bossing Vic Itali? Tingnan nyo yung mga nag-comment dun. Mga senior na yun. Yung isa dun, medyo bata-bata. Sige. Yung kamukha ni, kamukha ni Young Man. Wala na si Young Man, nasa flip-top yun, yung kulot-kulot. Senior na rin yun. Grabe, no? Kasi hindi na rin ako makapaniwala sa mga sinasabi ni. Tsaka paano pinagkakalat? Paano pinagkakalat? Malamang, ano yun, tawag dito, artista yun. Natural na mag-post ng ano nila yun, naabangan ng mga fans nila yan. Eh kung sa panahon mo, 19 na World War II ka pa, eh talagang walang ganun sa panahon mo. World War II. World War II eh, no? Ay, nako nanay talaga. Grabe mga utak ng mga no? Ng mga basher ng TVJ, no? Ano daw pakailam nila kung tawag dito, kung ano ba to? Kung nagbuntis, ba't ba daw pinagkakalat? Eh, ba't ka nanonood? Tulonggis lang. Bakit tulonggis nitong mga to? So ito, panoorin natin to, no? Yung about po dun sa ito. Naku po, isang vlogger ng tape ipapakulong ng korte. Matinding korte kinalaban at inupakan na. Marikina RTC binastos at hindi na ginalang. Saan na yan? Hindi na ginalang multa at kulong ang parusa sa pag-akusa sa korte. Hatid na mga bagong balita. So ito, panoorin natin sa video ni Durs TV kung sinong vlogger to. So ito po, panoorin natin. Nako. Okay. Welcome po sa Durs TV. Andito na naman ako para maghatid ng mga bagong balita tungkol sa TVJ at isa na nga po sa ating pag-uusapan ay tungkol sa alipores ng tape na kung saan yari po sa korte 98% matapos niya pong gumamit ng salitang hindi na ayon sa batas at malinaw na pangbabasto sa hatol ng korte. Yun. Yan ay hindi po hinahayaan ng batas na bastusin sila ng kung sino dahil bababa po ang tingin sa kanila ng taong bayan. Tama. Kaya itong paratang ng galamay ng taping sa RTC, may kalalagyan siya nito. Naku Ganito po. bukas yan. Si Procnoy, inakusahan ang Marikina RTC na napatunayan daw na depektibo ang hatol nito sa tape. Matindi po ang akusasyon niya. Pag hiningan po siya ng pruweba, paano niya napatunayan? Anong ihaharap niya? Lumalabas kasi sa mga salita niya na 100% sure siya na depektibo yung hatol ng korte sa Wait lang. Eh paano pala yung sinabi ni ni Best Phil na cooking show daw ang RTC? Ay, mga kadabarkads, may screenshot ba kayo no? Itabi nyo yun pakita natin yun. Isabay natin dito kay Procnuts para sabay-sabay nila sila. Nairita na rin ako sa kanila. Nagkakalat sila dito sa social media. Alam nyo, tape INC, yan sa mga Lusos, sa Lusos Brothers, magala Bullet, kila Jan, yan dyan na Lusos. Alam nyo, sumisira sa inyo lalo, bukod sa ginagawa nyo, yung mga vlogger nyo. Oo, pero mo puro fake news ang pinagbabalita, pati sa ratings, fake news. Kung sa inyo, patigil nyo yung mga nagde-depender sa inyo. Hindi pagdidepend yung nangyayari. Sinisira nila kayo totoo lang. Sa totoo lang talaga. Yung mga vlogger ng tape ang isa pa sa umahad lang ng kanilang ng kanilang noontime show. Wala. Puro ito. Naku po, 98% si Leaders TV. Hindi naman to naggagawa-gawa ng kwento, no? Kaya paktay kayo dyan.
hindi po pwede yung ganito, no? Lalo't higit, wala naman silang sapat na ebidensya Tama. para sabihing napatunayang depektibo. No. No, narito po ang sinabi ni Procnoy na kung saan pwede siyang ipakulong dahil dito. Paktay. So yung post niya po ay may title na Tape Inc. at GMA Network na patunayang mali at depektibo ang hatol ng Marikina RTC. Ang bigat na patunayang mali at depektibo. O yeah, si Procnoy, alam na nila ito ang true, ang ano nito, ang pangalan, tsaka ay kung saan to nakatira, kung sino tong taong to. Alam na nila yan eh. So, pinakamaganda, ito ang true sa tatlong admin dyan, sa ito ang true ang page. Ipasa nyo yan sa Artisa sa Marikina, may page sila dyan yung isend. Ako kasi doon ko sinisend yung mga ano eh. Paniman, ibigay nyo sa akin, may pagbibigyan tayo. Iniipon-ipon kasi yan eh, sabay-sabay yan. Ibigay nyo sa akin ha, ang meron lang sa akin si ano eh, si Solid Kapuso tsaka si Kapuso Alliance lang eh. So nai-report ko naman na yun, nai-turnover ko na yun. Etong si Procnoy, tsaka si Bestfield pala, isa pa pala tong gagong to. Kasi sinabi niya, cooking show daw eh. Niluto daw ng korte. Oo. So, yun mga kadabarkads, mga kabiyayan, ako po. Delikado ho ang ano rito. Yan, panoorin nyo na lang doon sa full video kay Ders TV. Thank you, Ders. Delikado ang mga vlogger ng Tape INC. Ano kasi, korte yan. Kasi ito, malakas ang loob ng mga pages ng Tape INC kasi wala nga silang mga mukha. Pero hindi nila ba alam, social media, high-tech na ngayon. Kahit anong account yung gamit mo, malalaman kung sino ka. So, kaya malalakas loob nila magsasalita ng mga fake news, depektibo daw, napatunayan na daw ng GMA, ng Tape INC. Itatanggalin na nga daw kayo ng GMA dyan eh. Ipapalit na ilalagay na nga yung It's Showtime eh. Or gagawa sila ng sarili nilang noontime show. Yan ang bali-balita ngayon. Na halos na nai-stress na nga sa inyo kasi nadadamay sila. Sabihin mo, alam na ng GMA7 na depektibo ang hatol ng RTC ng Marikina Regional Trial Court. Mga tulunggis. Hindi sana kayo na lang naging korte. Walang nga kayo eh. Pati ba naman yun i-questionin nyo pa. Hindi lang kayo nanalo. So yung mga Dabargeds, mga kabiyayan, may komento nyo rito sa mga napanood nyo, i-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at paipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At anong may kukomento nyo ito? Ako, para sa akin, dapat lang na makulong tong mga to kasi over na rin yung mga pinaggagawa nila, below the belt na, tapos yung korte pa, kinakalaban nila. Kaya yung Tape INC na yan, dapat tanggalin niyo yung mga vlogger niyo dyan kasi yan ang makakasira lalo sa inyo. Payo lang naman to payo. So yan, ingat po kayo palagi mga Dabarkads. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo sa TBJ Defender. Hanggang sa muli, Jay Guevara po. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang pagyalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. Jay Guevara, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.